Okay, so good day ulit good day sa inyong lahat, ano. So, meron ulit tayong bagong lesson. So, before we start, I want you to to tell me whether this English sentence or I'm so sorry are grammatically valid and what they mean. So, sorry. So, gusto ko sabihin niyo sa akin kung valid ba yung mga sentences na English sentence na ipapakita ko. Gusto ko ganito. Kumuha kayo ng papel. I want you to get a paper and sa papel ninyo, I want you to write the English sentence na ipapakita ko dito and then I want you to I want you to discuss or I want you to at the under sa baba nung sentence na ipapakita ko dito, lagay nyo if it is valid or grammatically correct and what they mean. Okay, so the first sentence is you was great. Ayan. So, gusto ko lagay nyo kung valid ba yung sentence or not. Ano? So, correct ba siya? Grammatically correct ba siya? Ilagay nyo yan sa baba. And then, ilagay nyo rin kung siya ba ay, anong ibig sabihin niya? Kung tama ba yung ano. Okay, another sentence is, the monkey is eaten by the banana. Okay. So, valid ba yung sentence na yan? Is it valid? So, lagay nyo sa papel nyo. And then, so, kung valid siya, ano, ilagay nyo kung anong ibig niyang sabihin. Ano. Okay, so another sentence here is, I am very disappointed to those students who treated me like an animal. So, valid ba siya? And what this sentence mean? Yan. So, Mr. Salvacion knows that you're now good in creating flowchart. Valid ba siya? Or, ano, pakilagay, ano. Then, no one is an island. Ayan. So, this word is, valid ba itong word na ito? So, anong ibig niyang sabihin? Ayan. God is good. Ayan. And I want to say, I love you. Ayan. So, ano? So, pakilagay ano kung mga valid ba yung mga sentences na yan and what they mean. Okay. So, anong gusto kong i-point out dito? So, ang gusto kong i-point out dito is English sentences that is grammatically valid, but the meaning of those sentence is not, they don't tell anything that is correct. Parang ganun. So, meron mga sentences na valid, pero yung meaning niya is hindi tama. So, meron naman dito mga sentences na invalid, pero yung meaning niya is tama. Merong mga ganon. Yung mga slang na English sentence, they are not grammatically correct, pero yung meaning is naiintindihan. Di ba? So, ayan. So, sa programming, ayan. So, pinakita ko lang ito as one of the para ma-point out ko kung ano ba yung topic natin for today. So, ang topic natin for today is all about the syntax and semantics. Ayan. So, sa programming, meron tayong tinatawag na programming syntax and semantics. Later, didiscuss ko yan. So, before we start, ayan, last chapter 2 na tayo ng ating lesson. Okay, so before we start, let us all pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng lahat at lupa, nagpapasalamat kami sa mga oras na ito na binigyan nyo kami ng time para matuto about programming. Patawad po sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Humihingi po kami ng guide, ng talino, at malawak na pangunawa upang maintindihan namin ang mga bagay-bagay na ituro sa subject na ito. Lahat pong ito ay nilalangin namin sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Okay. Ayan. So, ano ba yung mga matutunan ninyo sa chapter na ito? So, at the end of this chapter, you'll be able to know and understand syntax. Ma-discuss nyo kung ano yung semantics. At ma-demonstrate nyo yung inyong familiarity on the different programming language syntax. Okay, so yan yung mga matutunan ninyo at the end of this chapter. Okay, so as I told you before, sabi ko sa inyo, merong English sentence na grammatically correct.
pero yung meaning is mali. Meron namang grammatically incorrect, pero yung meaning is tama. So, ayan. So, sa English language yun. So, ngayon sa programming language, sabi ko sa inyo, how to communicate computers, we are going to use a language, and the language na ginagamit natin to communicate computers are called programming language. At yung mga programming language na meron ngayon, existing ngayon, merong syntax. Merong syntax yung mga programming language na yon. Okay, so ano ba nga ba yung syntax? So, syntax is about the structure or the grammar of the language. Tandaan nyo, yan yung structure or grammar na inasunod natin sa isang programming language. Ang tawag doon ay syntax. Ganun pala sir. So, ibig sabihin, may mga follow din tayong rules kapag gumagamit tayo ng isang programming language. Ano? So, ang tawag sa mga rules na yon or yung grammar ng isang programming language, tandaan nyo, ay syntax. So it answered the question, how do I construct a valid sentence? All language, even English and other human, or the natural language, have grammars. That is, rules that define whether or not the sentence is properly constructed. So kung sa English, di ba, may mga grammatical rules tayong inasunod. So sa programming language, syntax ang tawag yan sa mga rules na yan. So, meaning, if you have an error doon sa mga rules, programming language rules na dapat natin sundin, so meron kang syntax error. Okay? So, gets? So, bigyan ko kayo ng example lang syntax ng isang programming language. Ito ay si C language. So, sa C language, may mga syntax dyan na yung lahat daw ng statements are separated with colon, semicolon, enclose the conditional expression of an if statement inside parenthesis, group multiple statements into single statement by enclosing in curly brace. Data types and variables must be declared before the first executable statement. This feature has been dropped. Ayun. So, dito, nakita nyo, ito yung programming language na C language. Yung C language natin. And meron siyang mga syntax na sinusunod. So, ito yung mga basic syntax sa C. So, yung mga iba't ibang programming language, even familiar sila, pero meron silang iba-ibang programming language syntax. So, tanda, ito yung mga sample lamang. So, sa program, like for example, bigyan ko pa ng example. Sa C#, C#, programming language natin, C#. C#, hindi ka pwedeng maglagay ng numbers sa letters. So, yung letters, iba sa numbers. At yung numbers, iba sa letters. Parang ganon. So, merong specific type na data type, para sa numbers and letters. Parang ganon. Example yon. Halimbawa, sa Java. Sa Java, bawal ang magkaparehong variable name. Or A, kapag gumamit ka ng A, so dapat hindi mo na siya pwedeng gamitin sa sunod. Hindi mo na siya pwedeng gamitin sa ibang hindi mo na pwedeng gamitin siya as variable. O ganon. So maraming mga syntax na sinusunod. So sir yung mga sinasabi mong variable, data type, later on. So wag niyo intindihin yung mga technical terms na yan. Later on madidiscuss natin siya. Basta ang point ko dito is merong yung mga language, meron yung mga rules, at ang tawag doon sa mga rules na yun in the programming terms ay syntax. Okay, so gets? Sana na gets? So, semantics naman ay so syempre, yung semantics, pag sinearch nyo sa Google, so yung semantics is, ang lalabas dyan is about what? Sorry, I forgot to write the word meaning. So, semantics is about the meaning, tandaan, na wala lang, of the sentence. It answers the question, is the sentence valid? Ayan. Tandaan nyo. So, yung meaning naman, nung iyong inagawa na program, so, yun ay semantics. Like, for example, naglagay ako dyan ng 1 plus 1. A is equals to 1 plus 1. So, ibig sabihin, si A, ang value niya ay 2. And that 2 is the meaning, the semantics. So, tandaan nyo, lahat ng gusto nyong output or lahat yung output ng programs, those are the meanings and that is called semantics. Tandaan ha. So,
Sir, paano nung nagkakameron ng, ano naman yung possible error pagdating sa semantics? So, semantic errors, those errors, yun yung mga logic errors. For example, ang gusto mo dito, example, halimbawa, what does the sentence mean for? Example, ito, may code ako dito na x++. So, sa programming, ang ibig sabihin ng x++ is increment x. Increment natin yung x. So, for example, ang value ni x ay 9. So, si 9 magiging, si x magiging 10. Bakit? Kasi ang meaning ng plus plus is, you will add 1. So, magiging 10 si x. Yan. Yun yung meaning. Yun yung semantics nung code na ito. Nagigets? So, tandaan, basta semantics is the meaning. Yun yung meaning or yung magiging output nung iyong program. So, ayan. So, sabi dito, x++ or increment x are syntactically valid statements. But what do they mean? Is it even valid to attempt to transform this statement into an executable sequence of instruction? These questions are the heart of semantics. So sabi nga doon, is it even valid to attempt to transform these statements into an executable sequence of instructions? So these questions are the heart of semantics. Yung meaning? So valid ba? Tama ba yung ginagawa? Tama ba yung magiging output ng iyong program? Tama ba yung heart ng iyong program? So tama ba yung magiging output niyan? So yan yung ibig sabihin ng semantics. Okay. So sabi dito, sabi sa isang site, semantics is the study of meaning in language. It can be applied to entire text or to single words. For example, destination and last stop technically mean the same thing, but students of semantics analyze their subtle shades of meaning. So, ganun din lang yung sinasabi dito. So, in programming language theory, semantics are the field concerned with the rigorous mathematical study of the meaning of programming language. It does so by evaluating the meaning of syntactically legal strings defined by a specific programming language, showing the computation involved. So, yun. To conclude, so yung semantics is meaning talaga ng ating programming language. Ng mga ginagawa natin. Kasi, share ko lang, SQL. So, sa programming, sometimes, yung mga programmers, nagkakameron sila ng logic error or semantic errors. Example, bigyan ko kayo ng scenario. For example, gusto nilang kuhain yung gusto nilang makuha yung square root ng isang number. So, sa programming gusto nating makuha yung square root. Pero nung ginagawa niya na yung code, so ang nilagay niya is addition, which is semantically wrong. So, gusto mong kuha yung square root, bakit lalagay mo yung but ang gagamitin mong operator is addition. Nagigets? So, that is one type ng semantic error or logic error. So kasi mali yung meaning ng paggamit mo, mali yung paggamit mo ng mga operators. Or another example, gumamit ka ng yung sabi ko kanina, yung plus plus. So, anong ibig sabihin ng plus plus sign na yon? Which is increment. So, yung ibig sabihin nun, that is another example of semantic in programming. So, sana nagigets. So, there are basically three types of errors in programming. Sabi ko sa inyo, syntax errors. Para mapadali, syntax errors, yan yung mga errors kung saan hindi ka sumusunod sa rules ng isang programming language. Pag sinabi natin semantic errors, so ito na mga valid code na naintindihan ng compiler, but they do not want you, the programmer, intended. Just maybe using the wrong variable, the wrong operation, or operations in the wrong order. There is no way for the compiler to detect them. Pag sinabi naman semantic error, tama yung syntax mo nung code mo, pero mali yung meaning. Mali yung ginagawa mo. Semantic error yan. Another one is design error. So, yung design error, ito yung mga Okay, so ito yung mga yung mga design error kasi sa programming
hindi ka lang basta-basta gumagawa ng program. You are doing programs because you want to solve a particular problem. Like for example, si Aling Nena, may mga problema siya na pwedeng isolve gamit ang computer program. So like for example, ang problema niya ay si Aling Nena ay nagbebenta, mayroon siyang store at doon sa store niya may gusto niyang mapadali yung mga transactions like the billing, yung pagbili, 'di ba? So mano-mano yung pagkwenta niya, 'di ba? Yung inventory ng product niya is mahirap kasi mano-mano, manual. So yung gusto mong isolve yung mga problems ni Aling Nena na yon. So ngayon magagawa ka ng program, which is yung program na yon is for example, point of sale na automatic na si computer na mismo ang compute nung binili ng isang customer. Yung si computer na ang gasuggest kay Aling Nena kung ano yung mga product na paubos na dapat niyang bilhin. Ayun, example yun ng ng gagawin mo na program. So ngayon, tinanong mo si Aling Nena kung ano yung mga process nung kanyang business. So ngayon, nung tinanong mo si Aling Nena, ngayon, ay ito yung mga gusto niyang process nung iyong program or nung iyong application. So ngayon, hindi mo nasunod yung gusto niya. So ngayon, nagkameron ka ng error. At ang tawag na sa error na yun ay design error. So yung mga parang pinangunahan mo si Aling Nena doon sa mga gusto niya mangyari, design errors yun. So tandaan, kapag gumagawa tayo ng computer program, laging kliyente yung nasusunod. Yung gusto ng kliyente lagi natin yung nasusunod para kagamit-gamit yung ating program na ginagawa. At yung mga error na yun, sabi ko sa inyo, those are design errors. Tandaan. So, review lang natin. Syntax are these are the rules na inasunod natin sa isang programming language. Semantics, these are the meanings. So, ano yung mga possible errors? Syntax error, semantic error, and design error. Dito may sample ako na sa isang programming language. So dito ang gustong mangyari, this is a legal C++ code but will not behave as you intended if you use it to find the area of a rectangle. So gusto mong makuha yung area ng rectangle. So ngayon, ang ginamit mong operator is addition. So semantic error, bakit? So gusto mong makuha yung area ng rectangle, so dapat i-multiply mo yung width at height. Hindi mo dapat siya i-add. Diba? So, yun yung mga example ng mga ng semantic error. Tandaan ha, yun yung meaning ng iyong ginagawa. Okay? So, I hope you understand the lesson for this chapter, which is all about the syntax and semantics. So, mahalaga siya pagdating sa programming, kailangan talagang pagdaanan itong mga basic concepts na ito para at least kapag tayo ay nag-i-start na mag-program or mag-i-start na tayong gumawa ng simple program, at least we all know everything about it. So wala na tayong masyadong tanong about the terms ng mga i-discuss ko or ano ba sir ito, ano ba itong syntax, ano ba itong semantics. At least napagdaanan muna natin siya before we start coding. Yun lang naman yung mahalaga, matutunan natin yung basics. So pag nagustuhan nyo itong si programming, so malay nyo maging programmer kayo at mag-enroll kayo as information technology, mag-enroll kayo ng course na information technology or information system or computer science or computer engineer. So yan, makakatulong itong mga basics about programming. So that's it for this lesson. Again, this is Sir K. Ingat always and God bless.